Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin ang lahat ng intensyon ng ating mga kapatid na ngayon ay tumutunghay sa ating Facebook Live para nang sa gayon, lahat ng kanilang panalangin ay isama natin sa ating pagdiriwang at ng ating mga mithiin sa ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami. Panginoon, awan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nadagis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nadagis ng mga kasalanan ng mundo,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padalyuin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirib, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang kanyang pagkilala, hindi lamang sa mga kabilang sa kanyang bayang hinirang, kundi sa mga dayuhang buong pusong naglilingkod sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang na sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang pagkahabag ng Diyos sa mga hentil na maihahalin tulad sa pagbibigay buhay sa patay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Mga ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayon maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pangtanggap sa kanila para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng humong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay ating natunghayan ang paglapit at pagsusumamo ng isang babae para sa kanyang anak na noon ay inaalihan ng demonyo. Kaya nga po gayon na lamang ang pagpapakumbaba ng babae na ito, sukat na siya ay nagtangka na lumapit sa ating Panginoon sa kabila ng maraming ginagawa ng ating Panginoon at sa kabila ng maraming mga tao. Kaya nga lumapit ang babae na ito na isang pagano o isang hintil at lumapit sa ating Panginoon nang nagsusumamo para sa kanyang anak na babae na sana ito'y pagalingin ng ating Panginoon, na sana sa kapangyarihan ng Diyos ay mapalayas ng demonyo na umaali sa kanyang anak na ito. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan sa buhay po natin, kapag ka po tayo ay nakikinig, magkaiba yung sinasabing nakikinig at saka yung napakinggan lamang. Sapagat kapag ka po tayo ay may narinig lamang natin marahil ng ating tainga, pero kuminsan hindi naman tumitimo sa ating kalooban, sa ating isipan. Kaya nga po iba yung nakarinig lamang, pero iba naman talaga yung nakikinig. Kaya nga po sa ating mabuting balita, tila baga ang ating Panginoon, naririnig lamang yung babae na ito, pero ayaw pakinggan yung kanyang pagsusumamo. Sapagat ang sabi ng ating Panginoon, hindi dapat ibigay sa mga tuta ang pagkain nararapat para sa mga anak. Kaya nga po doon pa lamang, tila baga parang winawalang halaga na ng ating Panginoon yung kahilingan ng babae na ito. Subalit, hindi nagdalawang isip ang babae na ito na muli ay lumapit sa ating Panginoon at kanyang sinabi, Tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng humong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya nga po buong pagpapakumbaba, hindi bali ng mahamak ang kanyang pagkatao, hindi bali ng tignan siya bilang mababa. Ang importante, yung kanyang kahilingan ay mapagbigyan ng ating Panginoon. Kaya nga po gayon na lamang ang kanyang pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon, nang sa gayon makamtan niya ang kanyang ipinunta sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan natin, hindi naman pala talaga nakakarinig lamang ang ating Panginoon, kundi tunay pinakikinggan niya ang babae na ito. Subalit merong kalakip na paghamon sa babae na ito, sapagat ang ginawa ng ating Panginoon, hinamon niya ang babae na ito na ipamalas ang kanyang pananampalataya. Kaya nga nasabi niya sa babae na ito, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay pagbibigay aral sa mga tao sa kanyang paligid, nang sa gayon, maipakita ng ating Panginoon ang sino man humihiling ng may pananampalataya sa Diyos ay hindi kailanman tatalikuran ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, marami tayo mga kahilingan at kadalasan yung mga kahilingan natin na ito, dinadaan natin sa ating pananalangin. Kaya nga po ang sabi sa atin, huwag tayong manghihina
unawa, sapagat may mga pagkakataon ang kahilingan natin hindi karaka-raka binibigay sa atin ng ating Panginoon sapagat meron siyang dahilan. Unang-una, pinapagindapat tayo sa ating kahilingan. Baka mamaya napakalaki ng ating kahilingan, hindi naman kakayanin ng ating pagkatao. O kaya naman, baka yung kahilingan natin hindi naman talaga bagay para sa atin. Kaya nga po, kumisa naman ang ating Panginoon, pinagtatagal niya ang ating kahilingan, ang kanyang pagsagot, sapagat ninanais naman niya, ipakita muna natin yung ating pananampalataya. Kaya nga po, yung pananalangin na ito, kuminsan, walang pinagkaiba sa panliligaw. Hindi po pwedeng puro salita lamang. Hindi po pwedeng lalapit ka lamang, magsasabi ka ng I love you. Kaya ano yung minsan inaantay sa taong nanliligaw? Patunayan mo muna. Kaya nga po yung iba, kapag ka po ligaw ng ligaw, sabi ng I love you, tapos sa una pa lang, parang binabasted na nung nililigawan. Yung iba, karaka-raka, nawawala ng amor. Yung iba, karaka-raka, sumusuko. Kaya nga po ang tingin ng babae, kung ngayon pa lamang, sumusuko ka na, how much more kapag tayo magkasama na bilang mag-asawa? Baka mamaya mas lalo ka lamang na sumuko. Kaya nga po doon pa lamang tinitignan na hanggang saan ang iyong sinasabing pag-ibig. Gayon din po naman mga kapatid, may mga pagkakataon din yung ating sinasabing pag-ibig sa ating kapwa, hinahanapan din ng mas malalim na pruweba. Hindi ka lang magsasalita, kundi dapat patunayan mo. Kaya nga pumisan mga kapatid, yung ibang mga nandiligaw, sinasabi, pag ako'y sinagot mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong maibigan. Ibibigay ko sa iyo ang langit. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang perlas na masisisid sa pusod ng dagat. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng rangya na iyong kinakailangan. Ipagkakalob ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Ang lahat ng akin ay iyong iyo. Kaya nga po napakagandang pakinggan mula sa isang nandiligaw. Pero mga kapatid, minsan, simpleng bagay, matetesting ka. Bakit? Baka mamaya, yung girlfriend o yung magiging girlfriend mo sana, yung nililigawan mo sana, ang sabi sa iyo, ilibre mo naman ako ng fishball. Masarap yung kwek-kwek. Masarap yung halo-halo. Masarap yung sa malamig. Tapos sasabihin mo, ay, wala akong pere. Tsaka na lang, tsaka mahal yun. Huwag na lang yun. Iba na lang yung bili natin. O kaya naman yung iba, sasabihin? Huwag na nating bilhin yan, gastos lang yan. Kaya isipin po ninyo, nangako ka, pati bituin sa langit, ibibigay mo. Fishball lang, hindi mo maibigay. Nangako ka, pati pusod ng dagat sisisirin mo, makuha mo lamang ang pinakamagandang perlas. Simpleng request, hindi mo mabigay. Bakit? Yung iba, hindi dahil sa talagang walang pera. Yung iba, kuripot lang talaga. Kaya nga po mga kapatid, kung ngayon pa lamang, hindi mo na mabibigyan ng simpleng bagay ang iyong nililigawan, how much more pag mag-asawa na kayo. Kaya pagdating ng panahon, pag mag-asawa na kayo, baka pagdamutan mo ang iyong asawa. Kaya nga po mga kapatid, pinapahayag sa atin, kapag nagsasalita ka, kapag nandiligaw ka, kinakailangan patunayan mo. Kaya nga po sa ating pong pananalangin ay ganun din, ang pinakamagandang pagpapadutay ng ating pananalangin ay ang ating pagtsatsaga na lumapit sa ating Panginoon. Kaya nga po, madali man na sumagot ang Panginoon, matagal man na sumagot ang ating Panginoon. Ang importante, walang sawa tayo na lumalapit sa ating Panginoon. Sapagat sa taong may pananampalataya, sa taong matyaga, katulad ng sinasabi sa mabuting balita ng isang babae na nagtyaga na lumapit sa ating Panginoon, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng ating kinakailangan. Kinakailangan lamang din ipamalas natin ang laki ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo po ay nagdarasal, lagi nating isipin, baka
kapag hindi tayo sinasagot kagad ng ating Panginoon, baka meron lamang na inihanda na mas mainam ang Diyos para sa atin. Baka mamaya meron lamang siyang inihanda na para talaga sa atin. Baka meron siyang pinili na bagay para sa atin, higit pa sa ating inaasahan. Kaya nga po mga kapatid, muli tinatawagan tayo, tinahamon ng ating Panginoon. Sana huwag tayo mawalan ng pag-asa, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon, lalo tigit na tayo ngayon ay nababalot ng salot na pandemya na ito, na sana ang Diyos ang tumulong sa atin, dinggin ang ating panalangin at pawiin na ang salot na ito sa ating paligid, nang sa gayon mapanumbalik natin ang dati nating pamumuhay at mapagpanibago natin at mapalakas muli ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at dumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Amang mawain upang mangyari ang ating inihiling, kaya't ating pong isamo, Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang kanilang ihatid ang biyaya ng pagpapagaling sa mga may karamdaman at nahihirapan, lalo na ang mga may COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga naglilingkod sa pagamutan, upang alagaan nilang may lugod at pagmamahal ang mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga may sakit na COVID-19, upang maibsan ang kanilang hirap at kalungkutan ng ating malasakit at pagdamay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa ating natitipon, upang ang kagalingan dulot ng pagtanggap kay Kristo sa ating pagkatao ay magbunga rin ng kagalingan sa ating mga sugatang ugnayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa ating mga kapatid na yumao, upang makamit nila ang kagalakan na nakalaan sa kawa ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Itulot mo na aming hanapin ang mga kapatid naming naligaw ng landas nang maibalik sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw lumikha ng lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngay pinagdilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Namatay ang iyong anak, namuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasami ang tarian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, tinggian mo po kami ngayon. Nang aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at idayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Diyos na nag-aagis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at palasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan, hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.